May bagong labas na naman na ADV scooter, netizens. And this time, from Motorstar naman. Silipin natin ngayong araw itong Motorstar Easy Ride ADV 170. Series na Honda ADV inspired na motorsiklo. Itong isang to halos kalahati lang ang presyo. Isa to sa masasabi kong very competitive para sa price point niya. Kasi tignan nyo naman yung looks niya, netizens, kung gaano kaganda. Talagang head turner ang isang to compared doon sa mga iba pang gumaya na ADV. Meron siyang kanyang sariling karakteristik na ginawa. Gustong gusto ko yung mukha niya para siyang mukha ng Power Rangers. Tapos meron siyang windshield. Ito yung windshield na parang tint sa kotse. Kung makikita nyo sa personal, medyo dim siya ng konti, hindi siya clear lang, kaya nakapagpa-add pa lalo ng style. Dagdag mo pa dyan yung projector headlight niya, at saka yung nasa unahan niya na parang matte, nakapagpa-add pa lalo ng ganda sa aesthetic ng front face niya. Telescopic fork tire suspension sa unahan at naka-disc brake na din. Mayroon tayong tire size sa front na 110 by 80/14 at rear tire size naman na 130/70/13. 13 inches sa likuran at 14 inches naman sa unahan. May mga reflectors sa kanyang fenders. Naka-mugs na rin tayo with tubeless tires, naka-dual sports pa yung kanyang mga gulong, netizens. Sang ka pa, di ba? Pero if ever man gusto mong palitan siya ng city or street tires, I highly recommend to use Zeneos tires. Di ba pala adjustable tong windshield niya, netizens, naka-fix lang yan. So yung kanyang headlight ay naka-quad projector lamp pa. Kung kulang pa yan sa'yo, pwede mo din pakapitan ng Prism Mini driving light para mas maganda yung bato sa kalsada. GY6 na rin pala ang engine nito, netizens, kaya wala na din problema pagdating sa availability ng mga parts kung sakali man na in the future ay magkakaroon ng problema, kung magkakaroon ng problema, kasi medyo tested na rin talaga yung mga GY6 engine dito sa Pilipinas eh. To be more specific sa engine, meron tayong 4-stroke, single cylinder na naka-single overhead cam, 2 valves at syempre fuel injected na para matipid sa gasolina. Yun nga lamang ay air-cooled pa po ang motorsiklo na ito. Sapat na kung sakali na gusto talaga natin ng less maintenance, pasok na pasok para sa market niya, di ba? Tsaka any motorcycle na mas mababa sa 200cc ay compatible naman sa air cooling system. Meron din tayong compression ratio na 9.7:1 at saka bore and stroke na 61.5 by 57.8mm. Sa likod naman na suspension ay debaso yung kanyang dual shock, o diba? Mas maganda na yung magiging feedback niyan sa mga bumpy roads, pero I'm still waiting na sana ma-test drive ko siya soon para makapagbigay ako ng mas accurate na feedback. Pero kung sakali man gusto ko siyang sukatan ng TRC racing natin na suspension, palagay ko mas popogi itong motor na to kapag ka naka-TRC. Pagdating naman sa seat, napakalapad ng kanyang seat. Very premium yung quality. May mga stitches. Hindi ko lang masyado type yung branding ng Motorstar na naka-engrave dun sa pinaka-seat. Pero okay na kasi syempre sila gumawa niyan eh. Pero ang nagustuhan ko ay yung meron na siyang built-in na bracket. Kaya ready na siyang kabitan ng mga hybrid top box natin. Siguro bagay dito yung anti-scratch. O kaya naman yung hard plastic natin kasi magaan pa rin siya. Pwede kang tumodo ng 55 liters. Yun yung mga personal recommendation ko kung sakali ako magkakabit dito. Pwede nyo siyang dalhin sa amin dito sa Nedishop ha. Pre-install na yan. Located kami sa Santa Rosa, Laguna. Nasa Google Maps or Waze. Meron din tayong napakalaking 10.2 liters na fuel tank capacity at meron tayong average fuel consumption na 40 kilometers per liter. Medyo malayo-layo talaga mararating mo bago ka maubusan ng gas. Pwede ka mag-travel sa mga bundok, sa mga liblib, di ba? May peace of mind ka na hindi ka basta-basta maubusan ng gas. Yun nga lang, para sa akin ang points for improvement ko ay yung kanyang seat storage. I don't think kakasya ang isang full face na Evo helmet dito. Pero very decent na siya, kaya that's why meron na din built-in na bracket siguro para direkta na pakabit na kayo ng hybrid top box. Sa ground clearance naman ay meron tayong 130mm below average yung baba niya. Yun napapansin ko sa mga motorsiklo na nilalabas sa mga copy, husky ng SYM, ganun din ang baba nung ano. Siguro dahil nauuso na yung mga lowered, pero kung practical usage, kagaya ko, at alam ko marami sa inyo mga netizens na talagang pang-daily nyo yan, medyo matataas kasi yung mga hams sa atin dito sa Pilipinas, di ba? Kaya mas gusto ko na mas mataas yung ground clearance. At least 135, kung kaya pa, lalo kapag ka ADB, di ba? Sana mas taasan para pwede ka talaga medyo mamundok-mundok, daanan mo yung mga batuhan, pwede sana, di ba? Pero ito, siguro, more on for everyday use din kung gusto mo ng ADB looks pero hindi kasing mahal. Mamaya magugulat kayo sa presyo nito, grabe, sobrang panalo yung deal. Para naman sa bigat, ay meron tayong 130 kilograms, sapat na para sa
175cc na motorsiklo kasi yung NMAX 132 kilograms yun eh. Just for reference. Maximum power 11.5 HP at 8,000 RPM. Tapos maximum torque naman natin ay 12.4 Newton meter at 5,000 RPM. Very decent na. Siguro ayun yung isa sa mga kinalamang niya dahil tinodo nila talaga to 175cc. Dahil nga 2 valves pa, hindi na sakripisyo yung fuel consumption. Medyo pinalaki lang nila yung displacement. I think magandang i-compare dito is yung mga ADX, Bristol motorcycle natin. Pwede nating igawa ng comparison video yan next time kung trip ninyo. Comment nyo lang dyan sa ibaba. Bukod dun sa 2-pot caliper na disc brake sa unahan, single pot caliper disc brake sa likuran. Pero syempre sa ganitong presyohan, we cannot expect na maging ABS ang motor na to. Actually, 171.7cc ang motorcycle na to. Hindi pa siya keyless ha. Standard key system pa rin yung gamit niya. Pero ang panalo dyan ay yung kanyang TFT display. Napakaganda. Hindi siya mukhang mumurahin eh. Very pleasing. Bukod pa dyan yung kanyang upright na muffler. Nako, panalo. Parang napaka-brusco nung kanyang tambucho eh. Kahit hindi mo na palitan ng ibang aftermarket, okay na okay na. Pagdating naman sa side view netizens, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay hindi OA yung decals niya. Kumbaga hindi siya mukhang chipipay. Maganda yung pagkaka-design ng decals niya. Meron tayo combination na red and gray na decals. Nakalagay Super 175. ADV naman doon sa may bandang puwetan. Ultimo yung mga side mirrors niya. Ang ganda rin for me. Very visible. Malapad siya. Wala pa nga rin pala itong kill switch sa kanyang side stand. Alloy naman yung ating pinaka pillion ride step. Upright sitting position tayo dito kaya hindi ka makangalay kahit mahaba ang biyahe. Or pwede mong i-extend yung paa mo for a cruising style. Automatic to. Syempre gas and go ka na lang. Kaya magugustuhan nyo to kahit na traffic situation. Dahil nga para yung sa traffic, iwas pagod ba. Pero iba pa rin syempre yung thrill and excitement ng manual. Saka masarap sa mga motorsiklo ngayon. Talagang may enjoy mo rin silang i-drive. So may pride of ownership ka. Necessity at the same time, pwede ding leisure during the weekend, di ba? Sarap mag-ride. Baka i-ride ko yung bago kong motor na Fortress 400. Gusto kong i-ride eh. Naantay ko pa lang yung mga papeles niya. Para syempre makapag-expressway tayo nung nakamotor. Hindi kasi pwedeng magpakabit ng RFID ngayon na wala pang ORCR. Unlike before, kaya nakakapasok sa expressway yung mga hindi naman talaga expressway legal na motor. Kasi dati, madali lang magpakabit ng RFID. Wala nang ORCR. Nagawa ko na lang na separate vlog pala about sa Fortress 400 ko. Abangan nyo na lang yan. Make sure naka-subscribe para mapanood ninyo. Isa pa nga pala sa panalo sa motorsiklo na to, yung taillight niya, netizens. Very sleek. Ang ganda, may kanya talaga siyang characteristic. Parang may originality, masasabi ko pa, dito sa Motorstar. Ganda nung kanyang taillight. Iba kasi akala nila pagka ADV, copy lagi. Pero di nila na isa sa alang-alang. Nakategory kasi yun eh, adventure scooter. So, most likely, magiging magkakamukha. Siyempre, mga businessman yung mga manufacturer na yan eh. Nakita nila na may market yung ADV na scooter dito sa Pilipinas. Gustong-gusto ng mga Pinoy. Ba naman, yung kalsada natin dito, di mo maintindihan. So, mga ADV talaga yung isa sa mga panalo sa condition natin sa Pilipinas. Mayroon din siyang reflector and plate light. So, yun nga lang medyo off ako dun sa sticker niya ng Motorstar tsaka yung triangle na parang hazard. At tanggalin ko yan kapag bumili ako niyan. Mayroon palang color white at ito na review natin is kulay black. Yung fairings niya mapapanatili yung vibrant makintab kapag gumamit kayo ng Extreme One Protection. Yan yung personal na ginagamit ko na talagang long lasting sa fairings natin. Ito po ngayon ay nagkakaalaga ng 87,000 pesos. Diba wala pang 90,000, wala pang 100,000. Sobrang makamasa niya. Kung gusto niyo naman mag-installment, magda-down payment lang kayo ng 27,900. And then for 18 months lang, magma-monthly kayo ng 3,783. Malaki na ngayon ang mga down payments sa mga motorsiklo kasi iniiwasan nila yung mababatak. They're trying na mas pababain yung monthly installment or monthly na babayaran natin. Sinisiguro nila na kayang-kaya ng Pinoy na bayaran siya monthly. O ano netizens, nagustuhan nyo ba tong Easy Ride ADV 175? Comment nyo naman sa baba. Anong thoughts ninyo? Gustuhan nyo ba siya? Babash nyo ba siya? Para malaman natin at makatulong kung sakali man na meron pang mga gustong bumili talaga ng motor na to. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Paabutin nyo naman ako ng 400,000 followers bago matapos yung 2024. Malapit na tayo. Sana, goal natin next year, 500,000 followers up to 1 million kung posible. Ang maganda lang dyan, yung mga followers ko talagang pure motorcycle enthusiast, nag-aabang ng mga bagong review. And i-enhance pa natin yung mga review natin, dadagdagan natin yan ng mga cars or yung gantong style. Medyo raw, medyo mas interactive, mas genuine. So abangan ninyo netizens. We will improve it. Yung YouTube, yung magiging long platform ko kasi sa ibang social media, hindi na tayo nag-upload ng ganong kahaba kasi maikli na yung attention span. So gusto nyo ng mahabang format, malagi nyo akong hanapin dito sa YouTube. Make sure naka-subscribe and hit the notification bell para notified ka once may bago tayong upload. Again, this is Adriano.
Always keep it cool, ride safe always.